Ang mga people affected by disabilities or PAD sa isang sektor ng lipunan na kailangan tuunan pansin dahil espesyal ang kanilang pangangailangan. Pero alam mo, Miriam, even though they have disabilities, grabe ang paggamit ng Panginoon sa kanila to inspire people para mapalapit kay Lord. Totoo yan dahil sa halip ng kanilang kapansanan, lalong nakikita ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Ako po si Miriam Kiambao Roberto. At ako naman si R.D. Roberto at samahan nyo kami sa paglalahad ng maraming stories that will inspire you at promise kukurot pa sa puso ninyo. Ito po ang programang nagbibigay ng pag-asa dahil kung akala mo'y di mo na kaya, Huwag ka mag-alala dahil kayang-kaya ni Lord yan. Dahil God is able. So King David worshiped the Lord with all his heart, mind, soul, and strength. Kagaya na lamang na pamilya Lapurga. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Kami po yung pamilya Laporga po. May tatlo po kaming anak, si Noriel at saka si Norbin po, at saka si Mariela. Ang panganay po namin si Noriel po. Pinanganak siya ng January 30, 2000. Tapos si Norbin naman po, yung pangalawa, pinanganak ng January 12, 2003. Tapos yung anak ko po nga babae na bunso, si Mariela, pinanganak ng January 11, 2007. Bali, yung dalawa may disability na muscular dystrophy. So, ang muscular dystrophy ay isang grupo ng mga sakit kung saan nagkakaroon ng panghihina ng muscles. So, merong iba na nadadiagnose bata pa lang at may ibang nadadiagnose mga later age or adulthood na. Madaming types of muscular dystrophy. Ang common na nakikita kasi namin usually yung pagbata, ang tinatawag doon ay Duchenne muscular dystrophy. Bali, si Noriel, nung nagsimulang hindi makalakad, mga 5, tapos yun, na yung niya, lakad, nauna na ang dibdib. Tapos pagdating ng 7 years old, yun, hindi na niya nakayang humakbang, maglakad. Talagang pumirmi na lang siyang umupo. So usually, pagbata, yung type of muscular dystrophy nun is yung Duchenne muscular dystrophy. So, anong nangyari ay, yun nga, they start off na, ang napapansin ng family, natitisod-tisod sila. And then later on, parang medyo nadadrag na yung isang paa. And then later on, yung parang hirap ng tumayo. From pagkaupo, tatayo sila, kumakapit sila sa tuhod, tapos unti-unting tatayo. So, may ganun na parang classic sinasabi na sign of muscular dystrophy. And then later on, hindi na sila makalakad. That's why they would need wheelchairs. Na lang siya pagka halimbawang maliligo, nagpapabuhat, tapos pagdudumi. Tapos, ang huling-huling napansin namin, yung pagkain niya, hindi niya na may angat yung kamay. And then after na hindi na sila makalakad, later on, even their arms or hands, hirap na sila makagalaw. So, ang nangyayari, pinapakain na sila ng family. And then darating sa pati, even yung chest muscles or yung lungs nila, yung muscles around the lungs would have difficulty na moving. Kaya nahihirapan na silang huminga later on. And that would lead to yung cause of death nila. Mga ilang taon pa, ito naman nung dumating sa amin uli, si Norbin, na habang naglalaro hanggang sa nag-eskwela siya, hindi na yung paglalakad niya uli. Ganon din ho nangyari sa kanya. Bali, tumiklop na rin po yung buto niya sa paa. Tapos di na siya nakakahakbang din. Bali, 7 years old. Nung hindi na rin niya kayang maglakad. Umiiyak na lang din ho si Norbin dahil nga masyado raw masakit yung nararamdaman niya na iniinda niya sa amin. Ayun na, yung pumirmi na lang din siya sa upuan. Hanggang sa dalawa na lang sila magkasama ng kuya niya, naglalaro sila sa higaan. Doon na lang sila, nag-aanoan na lang sila yung kwentuhan nila, tapos manonood ng TV. Ayun na lang, yung tanging ginagawa namin sa kanila, yung
magpakain sa kanila, tapos paligo. Kung minsan, no, pinapasyalo namin sila sa pamamagitan ng wheelchair. Iginagala namin sila para yung hindi, nalilibang din naman po sila sa labas. Kaso kung minsan yung may time na pagka iniwan namin sila sa labas, pinag-aanuan sila ng mga bata, yung tinutukso, naasar. Kaya kung minsan itong Noriel ayaw lumabas na ng bahay. Yung Norby naman po, gusto niya lumabas pero hindi yung talagang sa labas ng basketball court. Dito lang po siya sa Eskinita. Ang gusto niya lang naman mangyari, yung may nakikita siyang mga bata na naglalaro. Nung ano po nung una po, kasi akala namin ano lang po yon. Kasi nga, meron nga ako kapatid na gano'n, parang iniisip ko parang gano'n din siya. Pero hindi po namin alam na ang sakit po ni Noriel at ni Norben vascular. Si Ma'am Malo po, inano kami po sa may Cardinal Santos na ano daw kami pa-check up daw po namin. Kasama po namin yung dalawa, si Noriel at saka si Norben. Ni-check po sila doon, kaya nalaman po namin na muscular dystrophy yung sakit dahil po doon. Usually genetic ang ang pagtetest. So may mga genetic testing. Kaso minsan dahil mahal siya, hindi na determine kung ano talaga yung type of muscular dystrophy. Minsan hindi afford ng mga Pilipino kung ano siya. Parang nagre-rely minsan ang diagnosis ng doctor dun sa mga nagiging sintomas ng pasyente. Tapos nung nakausap namin yung doktor, doon po namin nalalaman na ganun pala. At saka yung sinabi ng doktor sa amin na si Noriel nga daw po, hindi nga daw po tatagal. Pinaliwanag niya. Kasi hindi daw tatagal po yung ganon, may sakit na ganon. Pagtungtong daw po ng 20, baka daw mawala daw po. Tapos yun, kami na lungkot. Kasi nga ganon. Hindi nang binanggit ng kasama namin na ganon, hindi natatagal yung mga batang ganyan kasi wala silang gamot. Ang edad lang daw talaga nga abutin yan, 15 to 20. Maswerte na raw pag umabot at 20. Mga ilang taon pa, nakikita na namin na nagbabago yung katawan ni Noriel. Parang unti-unti na rin ho siyang nanghihina. Di nung pagtungtong niya ng 15, parang madalas na yung sipon niya, yung sakit. Parang lagi na siyang dinadapuan. Pagka galing ho ng family cam, okay pa ho siya eh. Pag uwi, yun, nakaramdam na siya ng sakit. Kasama kami ng family camp, May 2015 yun. Tapos pa kami. Ang saya nila nga magkapatid doon kasi nga nakarating sila doon dahil lang yun, minsan na nila na-experience yung ganon. Pati yung doon masarap nakapaligo sila. Maganda yung inigaan nila kasi foam yun eh, malambot. Tapos di shower pa, hindi pa sila nakaranas ng ganon. Yung nung nakarating kami doon, tuwang-tuwa talaga sila kasi sa wakas nakapaligo kami ng swimming pool. Masaya namin hanggang sa nakauwi kami sa bahay. Ikwento sa kapatid ng papa niya. Alam mo, Tito Alvin, ang ganda doon. Kaso po si Noriel, nakita namin na parang nagbabago na yung katawan niya, mihina na siya, tapos nangangayayat. Tapos di yun, nag-usap namin ng asawa ko na tataga mo ang sarili mo na darating na ang oras na ganyan na mawawala na talagang isa sa anak natin. Noong December, nagpapabili na ng mga gusto niyang kainin. Tapos yun na, pagtungtong ng December 30, talagang na siya, baksak na yung katawan niya eh. Di nung time na yun, ang gusto niya mangyari, laging nasa tabi niya kami. Hindi ako aalis sa tabi niya habang nakahiga. Di ginawa ko, si Noriel, nung nagsasabi ng ganon, kinakarga ko lagi. Di nung time ng gabi na, mga 8, binibiro niya na kami. Yung parang naglalambing na. Pagtungtong ng mga 8:30, ganon. Habang karga ko siya, di nagaan na siya. Papa, lagaan mo sila Norbin, si Mariela, kasi kasuhin yung maigyan. Yung parang nagpapaalam na siya,
Tapos din ang habang karga ko, nak, tataga mo sarili mo. Gusto mong punta tayo ospital. Sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, Papa, wag na. Hintayin ko lang yung fireworks. Kasi pagka December 30, may fireworks show sa Marikina. Pinanonood niya ho yun. Eh kaso, habang hinihintay namin, unti-unti nang pumipigit yung mata niya. Yung bigla nang umaano. Hanggang sa tuluyan na nawala yung pulso niya. Ayun, na-alarma na kami. Umiyak na yung mga kapatid niya. Ngayon, nung time na nakaano na yung kuya niya, nakaburo laro sa sabi niya, Papa, bakit kasi binigyan pa kami ng ganitong sakit eh. Parang sinisisi niya yung sarili niya. Sabi ko, anak, hindi natin kagustuhan yan. Ano yan, baga ba pagsubok sa atin ng Panginoon yan eh. Kung kakayanin natin. Halimbawa, yung nagtanong si Norbin pa, paano yan, baka iyari sa akin yan. Sabi ko, hindi na. Siguro, baka matagal bago mangyari yan. Mangyari man yan, hindi mo maanoan yan. No? Palakas ko na lang yung loob niya. Tapos yun. Nung nailibing na makalipas sa mga ilang araw, wala na makakakwentuhan si Norbin sa higaan. Siya na lang mag-isa. Kaya naisipan namin bilihan ng cellphone para nakapaglaro siya. Para yung kamay niya napapractice. Yung kasi pagka wala ho siyang practice, naglalak yung mga buto niya eh. Nung namatay na po yung panganay namin na si Noriel, mga ilang buwan po, napasama ko po kami ulit sa Family Camp 2016. Napasama po kami. Tapos yun, medyo naman yung natuwa rin kasi nga nakarating kami ulit doon. Kabalik kami. Tapos kaso lang hindi na makatulad dati nung buhay pa si kuya niya, nakasama namin. Tapos yung yung room na sabi niya, Uma, sa ibang room ba tayo? Sabi ko, opo, sa ibang room na tayo, pero nagpasyal kami doon sa room na sabi ko, dito po tayo dati. Sabi niya, nga ma, dito tayo natulog noon, kasama natin si kuya. Tapos din nung mga bandang uli, nung 2021, kasakit po ako noon. Sabi ng Norbin ko, yung anak kong si Norbin, kanya, Papa, ayan ang ko sa'yo, huwag kang nagiinom na dahil masama yan. Kita mo, nagkasakit ka. Ako na po yung pinangangaralan niya. Tama, Papa, may sakit ka. Paano mo masikaso niyan? Bubuhatin mo ako, may sakit ka. Sino mag-asikaso sa akin? Wala. Ayun, naisip ko yung ganong sitwasyon kasi tama rin naman po, may hirapan yung anak ko. May hirapan din po ako. Sabi ko, ito talaga yung tamang pangaral ng anak ko Sabi niya, sige Papa, pagaling ka. Awa ng Diyos, nung mga ilang buwan, gumaling na ako na pagamot ko na yung sarili ko. Hindi ko napapansin yung anak ko. Kung ano yung laki ng katawan niya, hindi ko namamalayan na may iniinda palang sakit na na iba. Hanggang sa ito na kasakit na siya, ma-attend kami ng Bible study lagi. Iskopa ministry yun. Kaso minsan po hindi siya nakakasama kasi nga, katulad yun, wala si Noel, walang magbubuhat. Walang mag-akyat sa kanya doon. Hindi ko kasi kaya magbuhat. Kaya minsan, napasyalan ni Ma'am Doris at saka ni Pastor, kinakamusta na lang siya. Sabi niya, Norbin, kamusta ka na? Sabi naman, okay naman po. Maganoy lang. Pero hindi po namin alam na may naramdaman, hindi niya lang po sinasabi sa amin. Pinitiis niya lang. Kasi iniisip niya, minsan wala kaming pera. Pag sabi ko na pag ganyan, magsabi ka kung ano naramdaman mo. Kasi siya, hindi siyang bata na kung anong sinasabi siya, sa kanya po hindi siya nagsasalita. Nagtataka kami bakit yung niya, sinisipon siya tapos yung dura niya, may dugo na, tapos yun. Pina-check up namin. Nung time na niya, sabi niya, Papa, bakit ganyan? Ako naman nagkasakit. Baka siguro ako na sumalo ng sakit mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi na.
Parang ako naawa mo pa, binibiro niya ako. Sabi ko, hindi anak, papagamot kita. Ayun na pala yung time na yung dumadapos sakit sa kanya, yung sa ubo. Dinala namin sa labor. Sa labor, hindi siya tinanggap kasi marami raw COVID patient. Hindi raw siya pwede halo. Kung saan namin dinala sa ospital, sa may East Avenue, Children Hospital, hindi siya tinatanggap po. Ngayon, nagtanong siya sa akin, Papa, bakit tayo ako tanggapin? Tao naman ako, may sakit ako. Sabi ko, nak, makakapasok din tayo ng ospital. Sabi ni Norbin, sana Papa makapasok na ng ospital. Pagka nakapasok ng ospital, papagaling ako. Tapos, papalakas ako para hindi ka na maano. Hindi nung nasa ospital ho siya, ng labor, binalik namin doon. Ayun, naipasok na namin siya. Hindi nung hapon, nagpaalam na sa amin. Kasi hindi ko siya pwedeng bantayan eh. Doon lang ho kami sa labas eh. Hindi nung nasa labas kami, nagbabantay kami. Hinihintay namin kada tawag ng doktor kung anong balita. Eh kasi wala ho siya cellphone eh, hindi niya kami maano. Hindi nung hapon, tumawag ang doktor sa amin. Pinabili kami ng mga diapers, mga tissue. Di binili naman namin kaagad. Tinanong namin kung anong balita sa anak namin, kumain naman daw, nakatulog na ng maayos. Tapos di umuwi muna kami. Ang nagbantay naman, anak namin babae. Kaya po, tumawag po yung anak namin babae. Tinanong namin kung anong sabi kung tinawag na siya ng doktor. Ang sabi anak namin, hindi pa raw tumatawag. Pero nung umalis kami noon, sabi ng doktor, nakatulog daw na maayos. Na yung anak namin na si Norby, nakatulog na raw. Di nung pagbalik namin kinaumagahan, nagpalit kami ng bantay. Yung anak namin babae, pinauwi na namin. Ngayon kami naman yung pumunta na ospital. Di, masaya pa kaming dumating no kasi alam namin nakatulog na maayos talaga anak namin eh. Di nung lumabas yung doktor, tinawag yung asawa ko. Kinausap siya ng doktor. Ngayon sabi ng doktor daw, hindi raw nila magising-gising yung anak ko. Hindi na raw po nila magising dahil parang ano na raw ho siya, yung comatose. Sabi ko, bakit hindi magising yung anak ko? Ano ba ginawa niya? Injeksyonan niyo ng pampatulog. Bakit ininjeksyonan niyo kaya hindi magising yung bata? Sabi ko. Tapos sabi niya, ma'am, wala po kaming ginawang ganon. Sabi ko, bakit ganon nga? Ano, di ba sabi niyo po, tulog lang. Bakit hindi magising? Kasi yun nga daw po, lalagyan daw nila ng tubo. Baka sakali daw makasurvive. Gising daw. Sabi ko, sige po, kung anong makakabuti sa anak ko, gawin niyo po. Basta maibalik lang sa amin yung bata. Tapos yun, ang dami niya po pinapaliwanag sa akin. Ayun, so ano daw, wala na daw, patay na daw pala. Patay na daw yung bata. Ano na, wala na daw si Norbin. Sabi ko, ayun lang pala sasabihin yung daming, pinapaikot niyo pa ako, sabihin niyo lang na patay na pala yung anak ko, dami yung pang sinasabi. Sabi ko lang ganun. Tapos hanggang sa ano na nga, inano na nila, nang bumalik kami ulit, sabi ko baka pwede namin makita kahit patay na yung anak namin. Hindi daw pwede kami pumasok, nandun na daw sa morgue. Pinuntahan namin sa morgue. Sabi ko, Dok, baka pwede tingnan. Kasi titingnan ko po sana kung anong ginawa nila. Baka mamaya may ginawa sila doon. Hindi kasi sa amin pinapakita. Kasi nung nangyari po, yung abang nasa, nung ano pa siya, nakakumpine doon. Sabi ko, Dok, baka pwede kami kumuha ng, makausap lang namin sa video call yung bata. Hindi daw talaga pwede. Para maano man lang namin makausap. Yun. Hanggang sa hindi na nga namin na ano yung bata, kausap. Hanggang sa namatay na nga yun. Wala naman po ako pinagsisiyan dun sa anak ko kasi siyempre binigay po ng Panginoon yung kailangan. Tanggapin po kung ano yung binigay ng Panginoon sa amin. Pero nung una po, pastor, talaga, hindi ko talaga, yon tanggap na gano'n nga. Lagi ko inaano yung Panginoon kasi di pa po ako nakakilala nun eh.
Sabi ko, Lord, bakit binigyan mo ako ng anak na ganito, 2 lalaki pa? Napaka-ano mo naman sa amin. Sabi ko naman, yung ibang bata dyan, nakapaglaro, yung samantalang yung anak nandito lang sa loob ng bahay. Lagi ako nagtatanong talaga. Hanggang sa umati na ako, kasi meron kaming group na yung para sa mga anak na disable nga, kailangan asikasuhin daw yan. Doon ko po naisip na sabi ko, oo nga, ito pala binigay ng Panginoon to, kailangan tanggapin. Natanggap ko yun kasi yung time na ako na mismo pinagsabihan ng anak ko. Sabi ko, oo nga pala, kahit na ganito ang anak ko, at least wala man sila na yan, ang pangaral niya, yun ang tanging iniwan niya sa akin na para tumanggap ka sa, tanggapin mo silang ganon, tanggapin mo yung, kilalanin mo yung Panginoon. Kaya doon ko naisip na, kundi dahil sa kanila, hindi kami malalapit sa Panginoon. Kami po, kahit wala na po yung anak namin, aatin pa rin po kami, papatuloy po namin kung ano yung namin pinag-anuan na, papatuloy po namin kahit wala na po sila. Pa rin po kami sa Panginoon, lagi kami lalapit, at saka lagi kami handa rin kami magsiserve na po sa Panginoon. Dahil na rin po kami, nag-umpisa na rin po kami, siserve na rin kami. So, magpapatuloy kami kung ano yung habilin ng anak ko, ayun ang gagawin namin na magsumampalataya sa Panginoon. Talagang, yung gawain ng Panginoon gagawin namin. Bali, ayun ang habili sa amin ng anak ko eh. Kasi kung di dahil sa kanila, di kami matututong lumapit sa Panginoon eh. Masakit mamatayan ng anak, may sakit man o wala. Pero sa kabila ng pagluluksa, may kalakip na ligaya. Ginamit sila Norvian at Norviel upang makakilala sa Diyos ang kanilang pamilya. Grabe, ang galing ni Lord, no? In the midst of all these trials and sufferings sa mga problema na umuulan sa atin, God has a purpose. He moves in awesome ways. And one awesome way that He moves is this. He moves us into prayer, into a deeper, intimate relationship with Him. Ang promise ni Lord sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, sabi niya, "Do not be anxious about anything, but in everything with prayer and petition, let your requests be known to God." And you know what will happen? The peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Grabe, napakagandang promise yun for all of us who seek the Lord. He moves us into prayer so that we can be more intimate with Him. And in the end, what will happen? Ang kapalit po nun ay kapayapaan. Amen! Umpisa pa lamang yan ng paglaban, katulong ang pagmamahal ng ating Diyos. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil we serve a mighty God and there's nothing impossible with Him. Kaya kung feeling mo di mo na kaya, Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ni Lord yan. Because God is able! Galing ni Lord. Parang gusto kong kumanta. Because He lives. Babe, okay na. Bye.